Siguro sa kadaghanan, pamilyar ta sa usa ka noon nga Hollywood actor. They did name Robin Williams. No? Usa na siya sa mga comedian nga noon, pero comedy nga make sense kaayo ng mga film. Ang pinakalit o ang pinakalatest niya, dili pa tong Blubber. When Robin Williams was at the height of the so-called Lewy body disease, kana bitaw ang Lewy body disease, maabot na sa punto nga mag-hallucinate na ka, mag-delusion na ka, sleepless night, kanang movement of position nga dili ka kabantay, etc. Kana siya psychological effect. And he committed suicide in the year 1950 or in the 2015. But before the suicide happened, naa siya gisulat nga indot kay nga murag diary. Then usa sa iyahang mga nasulat dito sa iyahang part ningon siya. The worst thing in life is not to end up alone. But the worst thing in life is to end up with somebody who make you feel alone. Ang pinakadakong kalistanan sa kinabuhi, dili itong mag-inusara ka. Kundili, ang pinakadakong kalistanan sa kinabuhi, naakauban-an ang mga tao nga nagpalibot nimo, pero nagpabati nimo nga nag-inusara ka. That is loneliness. And that loneliness will slowly kill you. It leads to anxiety, it leads to psychological defects like depression, and eventually it commits you suicide. So mao ni ang nahitabo ni Robin Williams, no? Kanang grabe ka painful nga ang kinabuhi, being lonely. That realization would lead us to our gospel reading today. And also to the first reading with Abraham. Nga naman, ang ato ang nadungog na pagbasa is the Transfiguration. We know this story. Balik-balik natin ang nadungog, famous story of the Transfiguration in Mount Tabor. Nausap ang panagbuhay ni Jesus, dazzling white, together with Moses and Elijah, in front of Peter, John, and James. But the most important part of the Transfiguration is the voice of the Father in the cloud affirming His Son. Anak na ko ni, pinangga na ko ni anak, paminawa ninyo siya. Addressing to the people, perhaps addressing to the tree, and addressing to all of us. That affirmation moved Jesus nga munaog sa bukid sa Tabor ug mapadayon sa mission. What happened? When they decided to climb to Mount Tabor, Jesus and the rest of the apostles were already filled with worries perhaps. Puno na ilahang una sa kahadlok. Puno na ilahang una nga sa dili madugay mamatay na siya. Puno na hiya una nga sa dili madugay taralon siya, kulatawon siya, ilansag siya sa krus. Puno na siya ni anak. Puno na siya makabugat anak. But why did or what moved Jesus Christ to climb to the mountain? Climbing the mountain in many biblical scholars means it's an ascent. It's a decision of the soul to meet the Lord in that silence of the mountain. Ako personal, I was there in Mount Tabor, celebrating Mass with the pilgrims. Kung mutindog ka sa bukid sa Mount Tabor, matuyok nimo ang Nazareth. Usa na sa mga duha ra ka bukid ang tagas kaayo nga naa sa Israel, Mount Tabor and Mount Hermon. Pag mutindog ka sa Mount Tabor, makaingon jud ka sa kalami sa hangin, sa kabugnaw sa hangin, even in the middle of the broad daylight. Minsan kami ato around 2 p.m. Init siya pero ang hangin sa babaw lami kayo. I could understand also the point of Peter na lami na di na manaog dito Lord.
Makita lang nimo ang olives, makita nimo ang tanan. Kanindot sa palibot, ang terrain, wapo kayo ang situation sa Mount Tabor. But the Lord, in going up there, it's more than the view. As I have said, ang pagsaka nila sa bukid, according to many biblical scholars, is an ascent. It's a decision of the soul na iyahag yung paminawon ang amahan o mag-connect siya sa amahan. See, it's a personal decision also. Yeah, we believe His presence is a grace, pero desisyon po nato na nga mangita taog higayon, mangita ta ni ana maong kahilom, no? Dili lang kay may muna ta nga kanang typical Pilipino nga huwag tamad nga tendency nga paabot ta kalos agyud patagan ang hinog ng prutas. It's an ascent, and there that affirmation, the voice of the Father, moved the Lord Jesus with Peter, James, and John, nga munaog sila ug mapadayon sila. Secondly, ang atong unang pagbasa, kung nabantayan ninyo, ang first reading, ang gigamit is Abraham. There is no clerical error here. Ang original name before mitando si Abraham was Abram. Dili na Abraham, Abram pa. Mandaghan ka siya kahadlok, gikan siya sa Ur, Chaldean tribe, Ur is part of Iraq. Layo kay ang Ur sa Jerusalem, pero anong pagtawag sa Ginoo kag Abraham, mingdiretso gid siya, mimbaktas gid siya. Layo kayo iyang gibaktas ning abot sa dito ug miabot sa punto nga sa kalayo sa iyang gibaktas, nag-ingon na siya sa kaugalingon nga asa ko padulong ani. Unsay mahitag mo sa akong kinabuhi ani? Unsay pwede na kong dangatan ani? Tigulang namin ni Sarah, asa man may padulong ani? Daghan ka siya pangutana sa kinabuhi, posible daghan mo nagpangutana sa kinabuhi. But the Lord affirmed the journey of Abram and showed Himself to him, saying, di nyo ka mutuo, hangara ang gituon sa langit, ipha kung maihap pa nimo. Ayaw ka bala ka, Abraham, tagaan takag usa ka bata, ang panganlan Isaak. Ayaw ka bala ka kay gikan kanimo, gikan ni anang maong bata, mugawas ang sa kakaliwatan. Di pagud siya mutuo. Tanawa ang mga balas sa baybayon, huna-huna ako sa kadaghan na siya. Ingon si Abraham, gitraya pag Ginoo, Lord, kung tinuod yun ay mong ingon, pakitain akong mga sign. O tinuod, nagipakita siya sa Ginoo mga sign. In the middle of his encounter sa Ginoo, o tinuod, naghimo, o nindot nga butang, and that was the birth of the so-called covenant sa Diyos. See, with Jesus Christ, with Abraham, naay pagbati nga lisod na wato sa tawhanon nga kinabuhi. Kabugat, kalisod, sa trabaho, mga pagmahay, anak. Pero kung madungog nato ang tingog sa Dios, and how are we able to listen sama sa kungaingon, sama sa gihimo ni Jesus? Let us decide to face the world, to find a place for silence, a place of encounter deep within, nga to ang malungkan ang tingog sa Dios, and that voice will certainly be a voice of affirmation. Kani nga tingog, no? Kani nga tingog. Ang second reading sa sulat ni San Pablo, this is already an after effect or the challenge. Ang tao nga nakakita sa milagro nga gihimo ni Jesus sa krus, ang tao nga nakakita sa gihimo sa Dios nga makaluwas nga pamaagi, mauni ang mga tao nga makakita sa kalisod sa iyang isig kaingon. Or we use the term maka-affirm siya, makadasig siya, maka-inspire siya. The second challenge is, kung naa ka sa kalisdanan, ingon ni Pablo, kung naa ka sa kalisdanan, naa ka sa panahon nga di mo masabtan ni mong kinabuhi, di mo masabtan ni mong pagbati, then look for those people who try their best, who can affirm you, who can appreciate you, who can enlighten you through the light of the cross. Ay patagag duol na kung nakay problema, ay duol si mong barkada, ang agit inom ra.
Doon ang barkada nga tinuod nimo makadala kung sa'y kamatuoran sa kinabuhi. Pag naay kalibog sa kinabuhi, pangitaan ng mga tao nga tinuod nimo makadala ay pangitaan ng mga tao nga tan-aw nimo lisod makadala nimo sa tinuod nga kamatuoran. Basin pa hinuog mas maka-worse pa sa sitwasyon. See, the two challenges in the second reading is kanato, labi na kanato nga unta sa matag adlaw in order to be able to appreciate, to affirm, to guide, to lead, to love one another. Kanunay na itong tanawon giusad na pag-affirm sa Diyos sa tuwang kinabuhi. Bisan kapila na tanaman doon. Bisan kapila na tanas sa iyo. Wala nawala ang maong grasya. Wala nawala ang maong pagtaga. Wala nawala ang gusto matingog. No? Wala na nawala katingog. Matod pa ni C.S. Lewis o sa known na writer siya, sa panahon sa kahilom, ang Ginoo nagahunghong. Pero sa panahon sa problema, ang Ginoo nagasinggit sa imong giliran. And the challenge for C.S. Lewis is, listen. Have that heart to listen. No. Sa mga mahilig mag-Netflix, naaywa ko kayo naayunindot kayo nga series karon, Filipino series. I appreciate the context of Filipino movies in this series. Gen Z o Generation Z. Unsay mga nahitabo, this is a good point for the parents around. Na nga nahitabo sa mga batan-on nga wa gyud nakadawat og nindot nga affirmation sa ilahang mga ginikanan. Delinquency rising in our country today. Child delinquency is rising, mostly coming from broken families, absentee parents nga naa diha, walay naka-affirm, walay naka-appreciate. Mao ni ang Generation Z. Usa sa mga linya rito, gustong may maraming sagot sa buhay, pero hindi alam kung ano ang itatanong. Manadangatan na sa kinabuhi, kasagarang tunada sa batan-on, basta kay basta, bahala na. No one affirms them. If no one affirms them or appreciate them, even sa panahon na naa sila sa kangit-ngit, walay mabuild na intimacy. Manasa na ito ginatuha at affirmation. Mostly sa itong panahon, ginakuha na ito ang affirmation sa social media. Kung tanaw ka, daghang mo like. Di ba ang like or ganang word na like, ni-click di mo pati na naghanang option diha. Na-heart, na-nag-care, na-nag-like nung, na-nag-love ni mo, na-nag-wow ni mo. Tanaw ni mo kung daghan kayo na diya ng mga good. Tanaw ni mo, bako yung mga post o bako yung mga kagalingon. We consider those affirmation coming from social media. But in fact, walay nahitabong true affirmation dito because true affirmation build relationship and intimacy. Ay kung igna ka na nag-affirm ni mo diha, suod ni mo na, wala kay mabuild na intimacy. Socially connected, but deeply not. So diha na ito kitanaw nga, i-affirm ka, makita kang dili makayong comment, ikaganahan na, maguba na yung mga disposition. So for our readings today, kanatong tanan, sama sa giingon ni Robin Williams, the worst thing in life is not to end up alone. But the worst thing in life is to end up with people that make us alone. Mamahimo uta ng makabalutang mo affirm. For us to build intimacy in relationship, part of that relationship are imperfections. Still affirm that imperfections. Sa kaminyoon, managtiayon sa mga anak, dili perfecto, daghan ang tentasyon sa gawas sa kalibutan, inigawas niyong anak sa inyong balay, but continue to affirm them. Maabot din na nga, di na naganahan kaon, di na naganahan ulang, di na naganahan muli, di na barkada pirmi. Don't question the kids, question yourself. Ngano ka di na sila ganahan mo puno sa inyong balay? Possibly it's a matter of affirmation. It's a matter of that encounter. It's a matter of that intimacy. So kanatong tanan, nining maong panahon sa Kwaresma, it's better to reflect. First, do we have that courage to decide to listen that affirming voice of the Father? Have that courage to stay away from the world, to stay away from your gadget, to stay away from the media, social media, and expose yourself in silence
to hear that affirming voice of the Father. Second, how do we affirm? How do we appreciate? How do we commend each one? No? Giunsa nato paghatag ang ato ang pagdasig ngadto sa mga tawo nga nagpalibot nato. And third, we ask the Lord in this season of Lent that those challenges will be materialized, concretized in our experiences, especially in the beauty of the context of the family. Manalangin ka na ang Ginoo, kalihog sa pagtindog. Atong ipadayag ang atong pagtuo, kitang